Hello? Well, supposedly dapat si Juanito dapat yung tinatanong niyo regarding it. Kasi kunya, siya yung Hindi. But actually hindi ko alam kung sino nag-paint. Okay. Hindi ko pa na-ask kasi ngayon ko pa lang siya nakita. Akala ko ikaw nag-paint ko. Ha? Hindi ako yung nag-paint. Pero, yes, actually, kung pwede po kukunin ko siya after the show. Ano reaction mo nung una mong nakita? Hindi ko. Nagkamukha ako. I like it. Maganda po. Maganda. Yes. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng BEP. Pangalawa na magtatanong si June Lalen ng Abante. Yes, yeah, good afternoon. Yeah, congratulations. Direct ando ka sa Bibarkada. Yeah, nandun ako sa Bibarkada. Yeah. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan, yung hiyawan Yes. ng mag-perform ang cast ng I Love You since 1892, Yes. di ba? Sa nakita mo na reception, kinakabahan ka pa ba? Na kung tatanggapin ang team up syempre ni na Jerome and Heaven at saka yung pelikula mo. Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagtilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa nagsisimula ang show, nagtitilian pa lang yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng Viva. Diba? Para without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang husay-husay ng Viva. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na ni-launch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi magagaling silang artista eh. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o patilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabong to ma-enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate to on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Totoo. Sabi mo nga, bumilib ka. Ako, bumilib ako kasi after Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga i-partner kay Heaven at tanggap ka agad, diba? Kahit ako din, napatanong dyan. Oo, diba? Diba, ang moment dyan, at Jerome, diba, nakakagulat yung bilis ng pagtanggap ng mga kanino. Pagkapasok sa Zoom meeting, sabi ko, uy, naliligaw yata ako. So, in the end naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Yung ang bilis ng pagtanggap, di ba? Ikaw, naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, na parang ikinagulat mo din na eto pala parang teaser pala nyo sa Bibarkada, pero grabe na yung reaction ng fans, di ba? Oh yeah. Dun sa scene drop na ginawa namin,
Actually, ito, para lang malaman ng lahat. Until now naman, kahit from the Safe Skies Archer, pagpasok ko sa Viva, hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako eh. Hindi ko matatanggap yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, tinatanggap ako ng mga taong nagbibigay ng trabaho at nagtitiwala. To be honest. And alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa akin na as hero. Hindi ko siya magagamit sa pag-arte. Kung hindi, ang nagamit ko is yung mga kumahawak sa balikat ko, sa likod ko. Ano yan? Trabaho mo yan eh. Kaya kung nga namin kinuha, pinagkatiwalaan ka namin. So, yun yung until now, hindi ko ma-appreciate ko, katulad nung may one time diba sinabi ko sa'yo, parang may nagsalita sa akin ng Tagalog eh, na parang, Jerome, ganyan-ganyan, ikaw na inabangan mo din sa Viva Arcata, alika, tumaas tayo sa kahuyan. Isipin mo ako, sabi ko, wow, natutuhan mo na na-appreciate mo ito pa. Ganun. Pero maganda yung sinabi mo, no? Yung mga ang ginagamit mo sa pag-arte, yung mga ginagawa o yung support ng mga taong katulad ni Direk Mac, no? Yes. Hindi yung mga bashing. Kasi katulad yan, hindi nila tanggap, pero pagdating sa set, sobrang alagang-alaga kami ng director. Talagang nakikita niya na ito yung role na, nakikita niya agad, alam niya agad kung paano kami. Pero napapansin nila, no? Usapan dito sa kanan ko, yung reaction nila na parang may hugot ka sa ginawang pambabash. Siyempre lahat naman ng taong hanggang ngayon, ganun pa rin kasakit? Or dahil sa kasikatan mo ngayon, kasikatan ng mga proyekto nyo, hindi naman nabawasan na? Kasikatan or nabawasan. Minsan kasi dadating tayo sa point ng buhay na alam natin kung saan natin ipaprioritize yung emosyon natin. Pero eto na, ang mas mape-pressure siguro kayo ni Heaven kasi parang ang daming fans, umaasa na magkakaroon ng something sa inyo. Heaven or ngayon pala, parang siniship na kayong dalawa. Honestly, siguro ang ibig sabihin siguro dun sa dagdag pressure is kahit pa paano, mag-care na rin ako dun sa pressure na natanggap ni Heaven. Kasi syempre, kami as a team, kami yan, even si Joseph, pero si Joseph wala, isang tanggalan na ng t-shirt. Ay, hindi. Makakadagdag ng pressure yan sa'yo na magka-abs ka din para andalin mong Ako, nagmamarikit lang ako. Si Joseph, biglang lalabas. Kasi si Joseph na dumagundong ang Araneta mismo pag-ubad niya. Kasi mo lahat ng boys ng Viva Arcata gumano. Si Joseph, tanggalan ng t-shirt. Kasama sa project. At least yung reaction ng mga boys ng Viva Arcata na pag gano'n, walang nakaganyan. Yes, Kasi matutuda kami. Pero yan, regarding sa pressure, we take it. Sabi nga nila, ang diamonds, hindi nabubuo ng walang pressure. Ang bongga. In fairness to Jerome Ponce, ang galing niyang sumagot. Diba? Hindi, nabasa ko lang sa TikTok yun. Hinayag lang pala niya. Pero Heaven, ayan, narinig mo ang sinabi ko, ang tanong ko. Oo. Hindi ka ba kinakabahan o nape-pressure? Parang may gusto na kagad sila? Naka-move on na kagad ang mga fans? Oo. Iba na ang gusto for you? Oo. Hindi naman po ako kinakabahan. Hindi. Kasi hindi mo sa yung kaba. Hindi, kasi pumasok po ako sa trabaho knowing na gusto kong gampanan yung characters ko. And so, hindi naman ako pumasok na trabaho para maghanap ng love life. So, nandito ako para mag-enjoy kaming lahat at gawin yung proyekto ng tama. So, yun po. Actually, ang bongga din itong sinabi mo kanina, believe ka sa Viva, kahit walang sariling network, talagang grabe yung kasikatan na nagagawa sa mga artista. Isang patunay si Heaven, no? Kasi talagang nang lumipat siya sa Viva, hindi mo akalain na mas sisikat pa siya. Ikaw ganun Heaven. Kasi mas bongga yung kayo ngayon, di ba? Grabe mag-alaga po yung Viva. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Nandiyan po si Boss Val eh. Boss Val, maraming salamat po. Feeling ko, kayong dalawa ni Jerome ang inspirasyon ni Joseph Marco, kaya sumunod na rin siya sa Viva. Joseph, di ba? Grabe yung, ano naman mo doon?
Coliseum. Feeling mo ba dapat lagi ka na lang nakahubad? Dati kasi sa ano ka lang, sa mga billboard, di ba naluloko Eh, yung kasi mga tao? nung una pinapasayaw nila ako, sabi ko parang ito lang ang kaya kong i-impact. Kaya yun yung ginawa ko. Pero nakakatuwa, no? Yeah, very flattering, very overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga bibarkada na ang lalakas, Andres, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpakabot. Kaya nga, tsaka karamihan ng nanonood pag-gets. Sabi ko, start M Young. Yan. Leandro, Ang babonggang mag-dialogue ng mga artista mo, direct ma. Oo, hindi lang ganyan. Mauhusay pa umarte. Yun ang jackpot sa akin. Pero yun yung nakakatuwa. Feeling ko talaga, direct, super sisikat ng mga to. Yes, correct. Alam mo, si Direct Ma, the biggest stars ng GMA ang hawak Yes. natin. Talaga namang, talagang lalong nag-shine, di ba, Direct? Kami ni Direct, ilang beses kami nagsama at broad shooting. Here and abroad. Oo, di ba? Nakakatuwa si Direct. Direct nakakatuwa kasi dati pinasikat mo rin mga bagets. Ngayon, eto na naman, no? May mga another set na naman na kasi I'm back home. I'm back home, not only directing the younger set of people, but I'm back home with Viva. Yeah, oo. And that makes me very happy. Siyempre, alam naman ng lahat na doon ka nagsimula, di ba? Yeah, Viva. Yeah. Viva ang buhay pelikula ko ay nagsimula sa Viva. Yeah, very well said. Thank you, Direk. Thank you. Jerome, Joseph, Heaven, no? Nakakatuwa. Naku, mo ka nagre-react yung host kasi ang haba ng ano, parang naging talk show ko. Pero galing ako Las Piñas, ha? Opo. Pinag-isipan ko kung magbibiyahe ako. Hindi ko naman po kayo binaro. Maraming salamat po. Pero Pumunta nakita kayo. ko reaction. Pero Heaven, hindi nakakatuwa kasi talaga direct, di ba? O ako nakasama kita ang taga ng panahon, di ba? Pero nakakatuwa na ang bilis ng kasagkatan sa Viva nung tatlong to. Yan. Thank you! Thank you po. Thank you. Tama. At dahil dyan, muli maghuhubad si Biro lang. Biro lang po. Sorry na. Biro lang po. That was June Lalin from Abante. Ngayon naman po, maririnig natin ang tinig ni Von Belinario ng TV5 Digital. Magandang araw po. Grabe, na-pressure ako kasi dalawang batikan po yung sinundan ko. So ang tanong ko ay para sa mga bida ng ating